Ano ang nangyari sa iyo, Pastor Benny Abante? Bakit hindi ninyo binibigyan ng disciplinary measure si Pastor Benny Abante? Kinigyan ka pa naman ng titulong Reverend. Hindi ko kayang sikmurain kung papaano ka manglait ng tao. Bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet. Sinabi din nilang si Isabela Representative Faustino D. III ang magiging bagong House Speaker. Usap-usapan na magli-leave si Romualdez. Alam naman natin realidad ng speakership, di ba? Wala naman yung pinaka-importanting numero, wala naman dito sa loob ng House of Representatives. Sinabihan niyang mga komite na ituloy ang investigasyon kontra katiwalian para raw lumabas ang katotohanan. Dadagan ang Balita News Update. Alright, welcome back mga kabinang magandang buhay ho. Nagbabalik ko tayo dito ho sa ating munting bahay. Pasensya na po, tayo po ay ngayon lang nakakabalik dahil marami ho tayong ginagawa. Medyo nagbisi-bisihan ho ang inyong lingkod mga kabalitaan. Hindi na ho tayo magtatagal. At ngayon po mga kabalitaan, una ho nating ipaparating ho sa inyo ang itong isang pastor na kasamahang pastor ni Atras Abante as banal na aso mga kabalitaan ay galit na galitong nagpahayaga patungkol sa kabasusan itong si Pastor Abante, itong kabulastugan ho niya dyan sa Kamara. At kung bakit hindi pa ho ito dinisiplina ng kanilang organisasyon dahil nga ay nakikita naman natin na kung paano lalaitin, babastusin ang mga taong kaharap po nito na makakasama ho sa investigasyon diyan sa Kongreso mga kabalitaan. Ito, panoorin natin itong pastor na ito mga kabalitaan. Ano ang nangyari sa iyo, Pastor Benny Abante? Hindi ba dapat ang isang pastor ay sa halip na nangungutya ng kanyang kapwa, lalong-lalo na sa ang kinukutya mong tao ay tinuturing mong hindi mananampalataya? Bakit ako nagsasalita ng ganito? Hindi ako dapat nagsasalita ng anumang bagay na masama sa aking kapatid. Pero mali ang kanyang ginagawa. Mali ang kanyang ginagawa. At hindi namin ito tinotolerate. Ang sinasabi ko nga doon sa ating asosasyon sa Philippine Council of Evangelical Churches na kung saan ay meron kaming 500,000 miyembro, na kung saan siya kabilang, bakit hindi ito dinidisiplina? Panawagan sa PCEC, kay Pastor o Bishop Pandoja, kay Duel, ahead lang sa akin yan ng 1 taon sa seminaryo, bakit hindi ninyo binibigyan ng disciplinary measure si Pastor Benny Abante? Bakit? Hindi ugali ng pastor na mangsino ng tao. Hindi ugali, kinigyan ka pa naman ng titulong Reverend. Nakakahiya. Nakakahiya. Pagkatapos, aaralan mo ng John 3:16 yung kausap mo na minura mo. Anong klase kang pastor? Hindi po namin tinatangkilik ang ganitong klase ng pag-uugali dahil kami bilang mga pastor kailanman hindi kami nagmamasamang ugali sapagkat ito'y labag sa aming panuntunan. Matagal ko na pong gustong ilabas talaga ito. Dahilan sa walang aksyon na ginagawa na disiplinahin ang taong ito. Dapat dinidisiplina siya ng Philippine Council of Evangelical Churches dahil nakakahiya ang kanyang ginagawa. Kitang-kita siya sa buong mundo kung paano niya hinahamak, kung paano niya ipinapahiya ang isang tao. Nakakagalit. Pagamat siya'y aming kasama sa kapatiran, hindi po namin gusto ang kanyang ginagawa. Paumanhin na Pastor Benny Abante. Ako po ay dating nagsisimba sa inyong simbahan. Kami po ay taga Santa Ana. Pero, hindi ko kayang sikmurain kung papaano ka manglait ng tao. Ang pastor sa pamantayan ay dapat mahinahon. Ang pastor sa pamantayan ay dapat mabait, magalang, hindi magagalitin. Hindi ka po pwedeng maging pastor kung ikaw ay magagalitin. Ito po isang pamantayan ng pagiging pastor. Ano ang nangyari sa iyo? Bakit ka nagkaganyan?
So tama pong sinasabi dito ng isang pastor na ito mga kababayan, dahil po kung pagbabasihan at iahambing natin itong si Atras Abante, banal na aso mga kabalitaan, sa ama ho ni Joel Villanueva, Eddie Villanueva mga kabalitaan, napakabait ito. Napakalumana yung magsalita nito mga kabalitaan. At kung titignan niyo po yung pastor na yan na hindi ho natin kilala, ngayon po ay nagpapakilala, nakasamahan mo pala ito sa evangelical itong si Pastor Abante, itong pastor na ito. Napakasimple lang ho. Kung titignan mo, parang hindi pastor. Hindi naman suot na magagarang suot ho nito, pero si Pastor Abante matindi. Binabalandra pa sa social media yung kanyang mga luho, yung kanyang mga sasakyan, mamahaling sasakyan. Ang tanong ho ba, yung sasakyan na ba yan ay pera niya ba talaga ito mga kabaitan o pera ho mula sa kaban ng ating bayan? Na milyon-milyon ang halaga ng mga binibili hong maluluhong sasakyan nito mga kabalitaan. Di po ba? So, hindi ho dapat deserve na magkaroon ho ito ng titulo bilang reverend dahil ang ugali ho nito, maliban pa ho sa napakabastos, walang hiya, walang modo at involve ho sa malamang, opinion ko lang po, baka involve ito sa kalukuhan ho dyan sa mayabang kapulungan. Ay nako, napakahudas pa po. Parang si Istas Barabas mga kabalitaan. Kasing hudas ho siya ni Lucifer mga kabalitaan, itong si Atras Abante, na akala mo kung sino hong matalino ay dinadaan lang pala sa tapang-tapangan ho nito mga kabalitaan. Swerte lang ho siya ay walang kakagat or wala hong lalaban ho sa kanya dyan mga kabalitaan sa mayabang kapulungan. Siyempre, baluarte niya Baka delikado ho tayo pag may masantako ho natin yung banal na asong matandang ulupong mga kabalitaan. Anyway, lipat ho tayo dito sa ating iba pang paksa. Itong balita ho mula sa Billionaire News, sila po ay nakasaga po ng mga impormasyon at nakakuha ho ng samut-saring dokumento na nagsasabing si Tambaluslos ay nakabili pala ng 2 eroplano. Yung isa ho nito, $8 million. Yung isa ay kulang-kulang din or mahigit $35 million mga kabalitaan. Diba? Napakalaking pera ho mga kabalitaan. Kung sasabihin natin, nagmamayari ho kayo ng ilang kumpanya ho dyan, ba't ang bilis nyo lang makakabili ng ganitong kamahal na eroplano? 2 pa mga kabalitaan, mantakin nyo po. Hindi ho tayo naniniwala na ang lahat na ito ay mula ho sa kanyang negosyo. Ito ay malamang, mas lamang ho ang pera ng taong bayan na ginamit ho sa pambili ho dito mga kabaitan sa 2 eroplano na ito ni Tambuaya mga kabaitan. Lalo na ho itong si Saldico. Itong si Saldico ay balita rin dito ng Billionaire News Channel ay unti-unti na hong pinupull out yung kanyang mga, ewan ko lang kung anong klaseng eroplano o sasakyang panghimpapawid mga kabaitan. At sigurado itong si Saldico dahil nabuking na ho ito ni Laurel at marami pang ibang mga politiko mga kabaitaan na dinadawit na ho ang pangalan, isinusuplong na ho ito mga kabaitaan. Naku, malamang hindi na ho ito babalik sa ating bansa. Magsakit-sakita na ho itong putungista mga kabalitaan. Itong si Saldi Buaya mga kabalitaan at Dracula. So nakakaiya ho. Tapos sasabihin ho ng kanyang mga lipores, ni Suarez, ni Ortega, ni sino ba yun? Abante, ni Gonzales. Sino pa ba yung mga mayayabang dyan na mga tungisistang dikit na dikit ni Tamba parang linta mga kabaitaan na hindi daw magagawa at walang korupsyon daw sa kanyang liderato mga kabaitaan. Imposible daw yung mangyari. Ngayon, anong masasabi nyo dito? Hiyang-hiya na kayo dito, So batahimik ko kayo. Proteksyonan nyo nga. Ipagtanggol nyo nga ito, itong si Ridon. Ipagtanggol nyo nga itong si Saldico at si Tambaluslos dyan. Ano nangyari ngayon? Papalitan na. Mamaya pag-usapan nun natin na siya daw ay papalitan mga kabalitaan. Sa gitna ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinaparegister na ng kanyang Misibis Aviation ang fleet nito.
Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang $36 million. Ang namumuno sa aircraft leasing business ang anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Meron din umanong 5 luxury Bell choppers ang Misibis Aviation na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa Albay. Ang tanong ho dyan, ba't ba pinupull out dito ni Saldico yung kanyang mga sasakyang panghimpapawid mga kabalitaan? Itong mga klaseng helicopter nito, napakamahal ho mga kabalitaan. Ba't hindi ho ba uunahing imbestigahan ho itong si Saldico dyan sa kamera? Ano bang gusto ho nilang iparating mga kabalitaan sa taong bayan? Ngayon meron ng ICI, no? Kung hindi ako nagkamali mga kabalitaan. So may mag-iimbestiga na ho dito. Sana unahin nung tumbukin ho itong si Tambaluslos, si Tambuaya at ito hong si Dracula ko mga kabaitaan para magkakaalaman ho. Hindi ho natin uunahin yung mga pipitsugin lamang ng mga corrupt official. Diyan sa DPWH, unahin ho natin itong si Saldico para ho, diyan ho natin malalaman kung sino pa ho ang kanyang idadawit. Kumbaga ay kasama ho dito mga kabaitaan sa sinasabi ho nating pagnanakaw ho sa pera ni Juan de la Cruz. Hindi yung unahin yung mga district engineer. Lalabas lang ho yan pag nauna na ho yan si Saldico. Ang importante, ang mahalaga ho dito, maunang imbestigahan at malaman. Dahil nga po, nakakaduda na ho itong kilos, yung galawan ni Saldico, na misulang guilty na ho siya sa mga pangyayaring nakawan ho sa pondo ng flood control projects mula ho sa Department of Public Works and Highways. Ngayon, itong si Tamba mga kabalitaan, merong usapin ho dito mula ho ito sa GMA na si Representative Martin Romualdez magbibitiw bukas bilang House Speaker ayon sa sources mga kabalitaan. Do you think mga kabalitaan, yung kanya pagbibitiw ay sariling kagustuhan lamang niya ito mga kabalitaan? Napakalaking hunghang ho itong naging pahayag ni Romualdez na siya ay magbibitiw. Para hindi lang ho siya mapahiya dito, malamang ho, pinagsasabihan na ho ito ni Bongit na ipagpalagay na lang ho natin, magpadala ka ng inyong statement na ikaw ay magbibitiw kasi nakakahiya pag ako pa magsasabi sa inyo na umalis ka na dyan, Martin Romualdez, dahil ikaw lang ang nagdadala ng problema sa ating bayan at nangunguna sa pangungurakot sa pera ni Juan. Malamang yun ang sinasabi ni Bongit ho dito. Ano bang sabi ni Sandro Marcos? Sinipa ho itong si Saldico ng kanyang ama. Pero una, anong ipinalabas ho sa office ho ni Tambuaya? Si Saldico ay kusang bumaba sa pwesto dahil nga po sa kanyang kalusugan. Sino bang hindi magkakasakit? Ang batang-bata pa nitong si Saldi, malamang bilang na ho ang araw nito. Dahil nga po ay unti-unti ho itong lulugmokin ho sa kanyang karamdaman dahil nga po sa ginagawa niya hong pambabastos, paglulustay ng pera, allegedly na ninanakaw yung pera mula ho sa DPWH na sana laan ho yun sa flood control projects. So nakakaduda na ho ito. So itong ibig sabihin ni Romualdez na siya ay nagbibitiw o siya ay sabihin natin na nag-resign na. Voluntaryong nag-resign. Malamang ho, pamamaraan na lang ho nila ito para hindi na ho ito siya mapahiya. Kesa naman, si Bongit ang magsasabi sa harap ng publiko na pinapalayas ko na itong pinsan kong allegedly magnanakaw sa pera ng taong bayan dahil ito ay salot sa ating lipunan. Yun ang ating paniniwala dahil nakikita natin, gimmick lang ho nila ito na si Tambaluslos ay magbibitiw na hindi ho pinagsasabihan or pinapalayas ni Bongit. So narito po, sino po ba yung papalit kay Speaker Tambuaya? Ayon pa sa balita ng GMA, itong si Romualdez mag-resign di umano bilang House Speaker at itong si D ang papalito sa kanya dito mga kabalitaan. Sa gitna po na issue sa mga flood control project, umalingaw-ngaw ang usaping magpapalit ng liderato ang Kamara. At ayon po sa ilang sources ng GMA Integrated News ng mga kongresista, bukas daw magbibitiw sa pagka-House Speaker si Congressman Martin Romualdez. Sinabi din nilang si Isabela Representative Faustino D. III ang magiging bagong House Speaker. Kanina po, mabilis na tinapos ang sesyon. At saksi, si Jonathan Andal. Kalahating oras pa lang ang sesyon kanina sa Kamara, tinapos na ito kaagad. Session suspended until tomorrow, September 17 at 3 p.m. Nangyari ito sa gitna ng umuugong na balitang papalitan si Speaker Martin Romualdez bilang leader ng Kamara. Ayon sa ilang source ng GMA Integrated News, usap-usapan na magli-leave si Romualdez.
Batay sa House Rules, sakaling mawala o pansamantalang hindi magawa ng Speaker ang kanyang trabaho, pipili ang mayorya sa mga Deputy Speaker ng isa sa kanilang grupo na kukuha ng kapangyarihan at trabaho ng Speaker. Sakaling lumagpas ang isang araw na walang napipiling Acting Speaker, magbubunutan sa kanilang grupo para makapagtalaga ng Acting Speaker. Sabi ni Navotas Representative Toby Tiangco, posibleng bukas ang pagpapalit ng liderato ng Kamara. Pero ayon kay Tiangco, hindi magtatagumpay ang anumang hakbang para patalsikin si Romualdez nang walang basbas mula sa Pangulo. Alam naman natin realidad ng speakership, di ba? Wala naman yung pinaka-importanting numero, wala naman dito sa loob ng House of Representatives. Let's accept that fact. Walang gagalaw dito because out of respect doon sa Malacanang. Hinihingan namin ng pahayag si Romualdez at ang Malacanang. Kahapon nakipagpulong si Romualdez sa mga chairman ng mga pangunahing komite sa Kamara para pag-usapan ang mga seryosong usapin at hamon sa Kamara. Sinabihan niya ang mga komite na ituloy ang investigasyon kontra katiwalian para raw lumabas ang katotohanan. Nakapulong din kahapon ni Romualdez ang mga babaeng kongresista na isinulong ang mga itinutulak nilang panukalang batas sa kalusugan, edukasyon, kabuhayan at proteksyon sa mga kababaihan at kabataan. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong Diba, napakakapal yung mukha mga kabaitaan. May sinasabi pa siya dito na dapat ituloy daw ang investigasyon para malaman ho kung ano daw yung ang katotohanan dito mga kabalitaan. Diba? So, makikita ho natin yung walang kahiyaan. Wala naman talagang hiya itong si Tambuaya at si Saldico, itong si Bungit. Dahil po ay kung pipilitin ni Bungit mga kabaitaan na bibirahin niya po yung kanyang pinsan, sigurado ho yung mga alas na hawak-hawak dito ni Tambaluslos ay malamang maisapubliko ito ng hindi oras mga kabalitaan. Kaya gimikan lang ho itong magre-resign. Pero kung tutuusin, ito ay sasabihan na malamang ito ni Bungit na lumayas ka na kasi nagkakaproblema na ho tayo rito, Tambua. Anong Tambua? Tambuaya mga kabalitaan. Ikaw kasi Tambua talagang sumusobra ka na kasi dapat nagtira ka lang ng kahit papaano, kahit kunti na makakatikim din yung mga maghihirap nating mga kababayan. Kaya yung si Toby Tiangco, sabi niya ho dito na maniwala ho kayo. Gimmick lang ho yan, magre-resign o di kaya magli-leave tapos babalik lang tapos makakaupo na naman ho sa kanyang posisyon, di ba? Yun ang unang naging pahayag dito ni Toby Tiangco mga kabalitaan. So ngayon po, kung titignan ho natin yung takbo ngayon ng ating politika sa ating bansa, parang lumalabas ho dito mga kabalitaan na yung kampo ho ni Tatay Digong, kampo ni VP Sara Duterte ay nagwagi ho sa labang ito. Alam niyo ba kung bakit nagwagi ho? Kasi nga po, pag naandyan pa rin ho yan si Tambuaya bilang House Speaker, hindi ho matatapos yung gulo, yung problema na kawan ho sa pera ng taong bayan. Inamin na nga dito ni Laurel, si Undersecretary Secretary Laurel, hindi ko alam kung anong siya yata yung sa DA mga kabaitan, hindi ako sure, correct me if I'm wrong. Nasa Saldico, ang dami hong hinihingi insertion. So hindi naman siguro hihingi ng maraming insertion yan itong si Saldico kung walang basbas kay Tambaluslos. Dahil siya po ay makikinabang din dito mga kabalitaan. Hindi ho nila alam yung utak ni Tambay, utak halimaw ho, utak hudas, na kahit sila ay nakikinabang sa kanilang mga kabulustugan, kalukuhan, at nakikinabang rin itong si Tambaluslos, bandang uli ho, sila ang maiipit dahil nga po, sila ay nasa harapan. Si Tambay nasa likuran lamang, napatawa-tawa, nagpapalaki ng tiyan. Talagang, nakakawala ng respeto talaga ho itong mga klaseng tao na dapat mabura na ho itong mga kabaitaan sa mundong ibabaw. Dahil kinawawa na ho nila tayo, pinagtatawanan lang ho nila tayo. Sila ay bumabaha ng pera, pero tayo mga nasa laylayan, apektado ho ng napakalaking pagbaha sa ating bansa, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po mga kabaitaan itong ating video presentation, huwag niyo pong kalimutan mga kabaitaan, patuloy lamang ho kayo sa panunod. At para malaman din ho ng karamihan kung ano pa ang kaganapan sa ating lipunan, paliguan ito ng maraming likes at buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon. At the same time ho, pindutin ang notification bell, then subscribe sa hindi pa po, at matsalam sa mga nag-subscribe mga kabaitan. Kita-kits tayo sa ating pagbabalik sa darating na mga oras dito lamang ho sa ating pagpapatuloy ng paglalahado ng komprehensyon
komprehensibong baitaan, makatotohanang impormasyon sa loob ng 24 oras na nakalap po natin mula ho sa mundo ng social media kabalitan. Kaya ako po'y magpapaalam na maraming salamat sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, saan maglupalop nating mundo basta may mga Pilipino. Ang bahay na ito ay para kan natong tanan. To God be the glory. Mama, chip. Peace out.